pag-usapan natin itong 35 peso increase dun sa daily minimum wage dito sa National Capital Region. Okay? Siyempre, pag-usapan natin, tumbukin na natin. Magkano ba dapat ideally yung sweldo o kinikita ng isang manggagawa? Kunwari dito sa Metro Manila. Well, alam mo, every month, bawat labas ng inflation rate, kino-compute palagi ng ibon yung family living wage. Kasi unfortunately, hininto ng gobyerno yung pagkwenta ng kanilang own computation ng family living wage. So, tinake ko namin yung responsibility. Sa huling kwenta namin, as of the last inflation figures, 1,197 pesos ang kailangan ng isang pamilya sa NCR para maabot yung medyo, hindi naman maluho, pero yung katanggap-tanggap naman na isang standard ng pamumuhay. Family of how many? 5? Of 5 yan, of 5. So 1,197 for a family of 5. Ito yung daily living wage. Ano ba ibig sabihin ng living wage? Yung sweldo na kabubuhay. Pag sinabi na kabubuhay, ano bang ibig sabihin po nun? Well, syempre, ano yan? I think Larry Godon yung pino na yan na medyo spoiled daw yung mga manggagawa. Pero actually, NWPC, yung National Wages and Productivity Council, meron silang definition ng living wage. Naka-define to basically yung kinakailangan ng isang pamilya para sa kanilang basic na pangailangan, food and non-food, tapos yung may sapat na konting allowance in case may emergency. So basically, yung pamantayan ng living wage, hindi yung poverty wage, hindi yung ganung antas ng kahirapan, yung may batayang dissenting standard ng pamumuhay. So of course, pwede sabihin subjective yan, pero masisense naman ng Pilipino kung disente yung antas ng pamumuhay. Oo nga. Example, hindi ito yung tipong makakain ka lang ng 3 beses isang araw, maski kung ano man yung kainin mo. Kumbaga, that would qualify you. Hindi ganon, di ba? Kasi napaka-insulting nun eh. Oo. At ako, naalala ko yan. I don't have the definition at hand. Pero naalala ko yun, yung NWPC definition, official government definition yan, sabi nila, decent standard of human existence. Hindi ko makalimutan yun. Kinalify pa nila, decent standard of human existence, lagpas sa subsistence level. At mahalaga yun eh, kasi yung subsistence, yung parang buhay aso, kung ba nakakain lang, okay na yon. At ganun definition actually ng gobyerno for subsistence, yung may sapat na pagkain lang para dun sa minimum nutritional needs. Essentially, buhay aso yun eh. At syempre, hindi yung katanggap-tanggap. Pero yung, alam mo, gusto na yung ma-stress at itong bumabalik palagi sa isip namin every time na mag-attend kami ng wage board hearings. Nakakapagtaka, yung gobyerno, hininto yung pag-compute niyan. Up until 2008, I think, September 2008, every month, kino-compute yan actually ng gobyerno eh. Pero hininto nila. At sa amin, questionable yon. Bakit hihinto ng gobyerno yung pag-compute ng family living wage? Actually, hindi question. Alam namin hindi nila kinumpute kasi ayaw nila masingil batay sa pamantayan. Mismo nang galing sa kanila. So, yung ibon, pininoon na lang namin yung ganong klaseng kakulangan. Ano ulit yung term? Decent, yung mas mataas sa subsistence? Decent? Decent standard of human existence. Decent beyond standard yung subsistence level. Human existence. Medyo, napapaisip ako rito. Decent standard of human existence. Dapat yata merong maliwanag na parameters to, no? As far as you know, ano ba yung parameters nila rito? Ano yung criteria? Okay. Well, yung pag-compute niyan, ang pinaka-always na ginagawang standard ay yung starting point ay yung usapin ng pagkain syempre. So, yun ang pinaka-simple usually na pag-compute. Ano yung nutritional requirements, parang so many calories or so much parang vitamins isang araw. Tapos kino-compute nila para makuha yung minimum na nutritional requirements na yan, anong kailangan nabilin, how much yung pagkain, how much yung kanin, how much yung ulam, yung mga recados. Tapos yun ang baseline nila. Ang limitasyon, subsistence na talaga yun, kumbaga pagkain. Pero kailangan magdagdag doon, magkano yung kailangan para sa bahay, para sa kuryente, para sa tubig, para sa pamasahe, of course recently, para sa cellphone, para sa communication, plus kailangan may allowance kung may magkakasakit at edukasyon. Tapos kulang pa naman yun, hindi pa naman yung basic, may kailangan pera para sa pagkain, mga gamit bahay, and of course, ito nga yung I think important sa living wage, may allowance kung may emergency. Kung may magkasakit, kailangan may allowance for that. At huli, may allowance kapag tumanda na. May parang maliit na allowance for yung parang social security. So kung susumahin yon, meron sila nakuhang figure para doon as of September 2008.
Pero dahil hininto ng NW, ng gobyerno yung pag-compute nun, ang ginawa ng ibon, simple na naman, dahil may na-compute na sila ng paghahanay ng mga gastusin. Every time may inflation estimate, buwan na naman kasi lumalabas sa inflation estimate, ina-update ng ibon based dun sa pagtaas ng presyo ng bilhin as reported by the government. At yun nga, so kung ihanay yun, kung yun ang basic ng parameters niya, right now dun sa 1,197, about 13,600 pesos ay para sa pagkain na, yun ang pinakamalaki. Yung susunod doon, about malit na nga actually, about 4,600 para dun sa upa, sa rent ng bahay. Then about, I think, 2,700 para dun sa utilities, tubig, kuryente. Yung mga yung ibang mga items doon, maliit, relatively maliit na, a few hundred pesos, a few thousand pesos. Pero, kumbaga umiinog mainly dun sa ganong kalaking amounts for food, for upa, for rent, tapos yung utilities, and all the other items. Actually, kung medyo advance ang pag-uusapan natin dito, ayoko na ikumpara sa ibang bansa, no? Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung kalidad ng pamumuhay. Pero we're not even going there kasi subsistence tsaka decent standard of living of human existence pa ang pinag-uusapan natin. Anyway, bago natin puntahan ito na mas malalim, sabi niya sa computation niyo, dapat a family of 5 should be earning 1,197 daily. Eh kung ang minimum wage ngayon sa Metro Manila, for instance, sa non-agriculture sector is 645, kulang na kulang pa ng 552. Ang tanong ko rito, what would it take for the minimum wage to catch up to meet that particular computation of yours? Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging inflation for the coming, of course, may targets ang government, no? Pero my point is, lagi naghahabol, di ba? Well, ang simple naman dyan, i-subtract yung 645 pesos ngayon dun sa 1,197. Kung ganon, as of yung last estimate namin, that's about 550 pesos. So yun ang sa level na yun. Pero tas ano naman totoo naman may inflation every month. Pero ang maganda may konting elbow room, di ba? Hindi naman kailangan eksakto na every month magtaas ang sahod. Pero siguro, tama naman na every year at least, magtaas ang sahod to adjust for the inflation rates para ma-maintain yung naman na-maintain na yon. Pero yun actually dalawa sa puna namin Una, ang layo-layo ng minimum wage dun sa kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng desente. So, isang puna yon. Ikalawang puna, even yung pagbibigay na ng minimum wage hikes, maliban sa hindi humahabol dun sa presyo ng bilihin, ang dalang-dalang talaga niya. So, parang on average, dapat you assume every year may computation. Pero conforme sa administrasyon niyan may mga taon, wala talagang wage hikes. So, i-combine mo yun, nagtataas ang presyo ng bilihin pero binibigyan ng sahod. Talagang hindi umaabot doon. Tapos ang dalang-dalang pa ng wage hikes na ang liit ng aumento. In the end, yung suma total nun, nagkukulang talaga. And that's even for it's even worse syempre sa regions. Kung mahirap dito sa NCR, actually mas malala yung sitwasyon dun sa mga regions. Kasi ang sa viewers natin, magkakaiba po kasi yung wage per region. So kaya trabaho ng Regional Wage and Tripartite Board yung tama to determine kung magkano dapat yung sinesweldo mo per region. Dahil ano bang reason talaga ron? Magkakaiba ng standard of living? Yun ang katwiran. Alam mo, I think July 1989, inumpasan yung regionalization ng wage board. Before na kasi may isang national minimum wage So again, yung katwiran nga doon, dahil iba-iba yung presyo ng bilihin sa mga region, kailangan may regional wage boards. Pero alam niyo, ito naging problema. Kinompute naman namin ng iba, we compute every month. Out of 17 regions, alam niyo ba, except for NCR, yung 16 na rehiyon na yan, outside of NCR, kung isusuma lahat ng mga minimum wage hikes since 1989, mas mababang halaga na minimum wage ngayon kumpara sa 1989. So imagine mo yun, after 3 kalahating dekada na pinagmamalaki yung economic growth, nitong nakarang linggo lang, nagyabang yung administration, we're an economic superstar in Asia. Di ba medyo weird yun na yung minimum wage ngayon in 16 regions is lower than 35 years ago in 1989. At nakabahalo yun kasi hindi lang malit by 2% or 3%. On average, I think by about 25% less. So kumbaga kung may 100 pisong sahod ka in 1989, yung tunay na halaga niya ngayon, despite yung mga palapan ng aumento, 75 pesos na lang. And that's, I think, a big problem with yung regionalism. Well, hindi lang ako actually. I mean, yung IBON and maraming mga labor groups, yun ang po na dun sa regional wage boards. Naging excuse siya na
ipitin talaga yung sahod outside of NCR.